Ang kwentong ito ay pinamagatang Ang Kuneho at ang Tigre na isinulat ni Liza Nicole Pascual. Sa isang malayong lugar sa kagubatan, may nagngangalang kuneho na kung saan ito ay kilala bilang isa sa magaling sa larangan ng mataas na pagtalon. Sikat ito sa kanilang bayan. Halos lahat ng makakasalubong niya ay talaga namang tinitingala at binabati siya. Samantala, may isa naman itong kaibigan na hindi pansinin at nagnanais na maging katulad niya. At iyon ay ang Tigre. Isa siyang kaibigan na laging andyan at kung ano ang ginagawa ng kanyang kaibigan ay ginagawa niya rin. Subalit, di nagtagal, nakakaramdam ito ng inggit sa kanyang kaibigan dahil sa labis na kasikatan nito. Isang araw, may gaganapin na isang patimpalak na kung saan ang mga sasali ay marapat na mataas ang talon para makuha ang gantimpalang pagkain na naghihintay sa kanila. Si Tigre ay isa sa sumali rito at ang kaibigan nito. Sa pagsasanay, laging napupuri si Kuneho dahil sa angking galing nito sa pagtalon. Subalit, sa kabilang banda, tila nag-init ang ulo ng Tigre. "Kuneho, ang galing mo naman! Paano mo nagagawa iyon?" tanong ng daga. "Hindi ko rin alam. Bata pa lamang ako ay mataas na ang aking talon," sagot ng Kuneho. "Buti ka pa, ang galing mo, di katulad ng iba dyan na mababa ang talon at ang lakas pa ng loob na sumali." Biglang sabi naman ng pusa na tila nang aasar ito at tumawa. Sinaway naman ito ng Kuneho at lumapit sa Tigre. Ngunit hindi siya pinansin nito at umalis. Naiwang nakatulala ang Kuneho at nag-iisip kung galit ba sa kanya ang kanyang kaibigan. Sa paglalakad ng Tigre, bawat naririnig niya sa paligid niya ay ang patungkol kay Kuneho na siyang lalong nagpapasama ng loob sa kanya. "Lagi na lang si Kuneho magaling," bulong nito sa sarili. "Paano naman ako?" Malungkot na saad nito. Pumunta ang Tigre sa isang madilim na sulok ng kagubatan at nagsanay. Kalagitnaan ng kanyang pagsasanay, biglang may lumitaw na ilaw na nakakasilaw. Hindi niya makita kung sino ito. "Sino ka?" tanong ng Tigre. "Ako si Ilaw, tumutupad ng anumang kahilingan." "Bakit naman nagpakita ka sa akin? Wala naman akong hiling," sagot ng Tigre. "Nagpapakita ako kapag may nararamdaman akong may gustong humiling." "May kahilingan ba ako?" napatanong ang Tigre sa kanyang sarili. "Siguro yung maaksidente si Kuneho para ako na mapansin ng tao." Masusunod, biglang sagot ng ilaw. "Sandali!" sigaw ng Tigre. Ngunit bigla na agad nawala ito. Totoo ba iyon? Nasambit ng Tigre sa sarili. Kinabukasan, sa araw ng patimpalak, talaga namang hindi nagpansinan ng magkaibigang Kuneho at Tigre. "Tignan mo yung ugali, oh. Kaibigan mo ba talaga yan?" tanong ng daga kay Kuneho. "Hayaan mo lang siya. Kaibigan pa rin ang turing ko sa kanya at hindi magbabago iyon," sagot ng Kuneho. Nang magsimula na ang paligsahan, nakahilera na ang lahat ng mga kasali at kabilang na nga dito ay ang magkaibigang Tigre at Kuneho. Matapos ang pagtunog ng bell, ay talaga namang nagsitalo ng lahat ng sobrang taas. Ngunit sa pagtalon nila, tila ang Kuneho ay nawalan ng balanse at napalayo ang talon. Mukhang ang magiging bagsak nito ay masama na ikapapanganib ng kanyang buhay. "Panalo ang Kuneho!" sagot ng isang manonood. Ang Tigre ay hinagilap kung nasaan si Kuneho at nakita niya ito na sobrang layo at humihingi ng tulong dahil mukhang masama ang magiging bagsak niya. Sobrang naiinis at nabigo ang Tigre dahil talo na naman siya ng kaibigan niya. Ngunit nang makita niya ang takot sa mukha ng kaibigan niya, ay talaga namang kumaripas siya ng takbo upang saluhin ang kanyang kaibigan.
Sakto ang naging takbo ng tigre. Nasalo niya ang kanyang kaibigan. Labis ang pagpapasalamat ni Kuneho kay tigre. Salamat, tigre! Pasensya na kung napasama ko yung kalooban mo, saad ng kuneho. Wala iyon, ako nga dapat ang humingi ng tawad. Sa kagustuhan kong maging sikat katulad mo. Hiniling ko na sana maaksidente ka, para ako naman ang mapansin nila. Pero hindi ko alam na sa kahilingan ko na iyon, maaari mo palang ikamatay ito. Niyakap na lamang ng kuneho ang tigre dahil nararamdaman niya ang nararamdaman nito. Bigla namang napansin ng tigre na tumahimik ang paligid at paglingon niya, lahat ng nasa patimpalak ay nakatingin sa kanya lahat. Ang galing mo, tigre! Sigaw ng isang manonood. Ang bilis mong tumakbo, kung siguro may patimpalak sa pagtakbo ay mananalo ka, saad naman ng daga. Bigla naman nagpalakpakan ng lahat at nagtinginan at ngitian ng magkaibigang kuneho at ang tigre. Sa pagbibigay ng parangal sa mataas na pagtalon, ang panalo ay ang kuneho. Ang galing mo! Pagbati sa'yo, ngiting sagot ng tigre. Mas magaling ka, kasi kung wala ka, wala ako ngayon dito, anya ng kuneho. Natahimik ang dalawa nang biglang nagsalita sa harap ang tagapagsalaysay sa paligsahan. Panghuli, itong parangal na ito ay pinagkakaloob sa bagong mahusay sa ating bayan bilang mabilis na mananakbo. Ang tigre! Biglang sabi ng tagapagsalaysay na siyang ikinagulat ng tigre. Kailan pa nagkaroon ng ganito? Hiyang sabi ng tigre at pumunta na ito sa harapan at nagpasalamat. Kaibigan ko yan! Pagmamalaking sabi ng kuneho. May masasabi ka ba ngayong araw? Biglang tanong ng tagapagsalaysay. Tumango at ngumiti naman ang tigre at tinignan ng kaibigan niya. Una, nagpapasalamat ako at humihingi ulit ako ng tawad sa aking kaibigan. Alam niya na yon. Pasensya na, nadala ako ng emosyon ko. Natutunan ko na ang tunay na kaibigan dapat umiibig sa lahat ng panahon. Walang kasamang inggit o anumang puot. Kaibigan mo man o hindi mo kilala, matuto tayong pumalakpak sa nakakamit nilang tagumpay. Panghuli, minsan akala natin talo na tayo palagi sa buhay. Ngunit may kanya-kanya pala tayong oras at gayon din naman ang talento. May mga iba't ibang talentong ipinagkaloob sa atin na pwedeng alam na natin at pwede namang hindi pa natin alam. Kaya, hindi dapat tayo mainggit sa iba, bagkus maging masaya sa kanilang tagumpay. Dahil hindi mo nalalaman, baka ikaw na ang susunod sa kanila. At dito na nga po nagtatapos ang aking kwento. Ako nga pala ulit si Liza Nicole Pascual. Salamat po sa Diyos.